Gumaganda. Since 2014, nagkaklase kami. Pero ano na yon? Actually, nagsasabi yung mga friends ko, yan. Yung mga, sila Zam, yung mga kaklase namin, kahit sila Ken, nun, sana, lagi kasi siyang nakabuntot sa akin before. Iyong ngiti, okay gandang isipin. Ang isang mundong puno ng pag-ibig. Magkagrupo kami actually sa mga activities, seatmates din. Kasi naka-arrange kami by surname. So halos same lang yung surname. Nakasunod na yung surname namin. And then doon, yung mga Parang isang bulaklak na kay ganda. Pero siyempre, pinaka-nagustuhan ko doon, kaya pumasa, hi sir. Siya gumagawa ng assignment. Siya yung gumagawa ng assignment ko kasi matalino siya. Hindi ako kagalingan sa physics, ganun. Tunay na ligaya, pag-ibig nga ang So, baliktad kami. Ako kasi baliktad. Pag may nakasalubong ako, hi, hello sila, tahimik lang. So, we started na ganon. Tapos, sobrang consistent niya, tsaka sobrang thoughtful niya. Siyempre, yung pinakagusto ko doon, yung totoong tao siya. Hindi lang sa akin, sa family ko, saka sa mga kaibigan niya. ba't umiiyak yan? Siya talaga para siyang may diary siya sa loob ng utak niya. Kahit isang tingin lang niya naalala ko kasi yung French fries sa dito, lagi ko siyang pagklase ng physics paggabi, lagi ko siyang binibigyan ng French fries. Kaya tawag ni Kim K. Dean, andyan na si French fries. ligaya, pag-ibig nga ang susi, nararapat lang. Magkasama kami sa ups and downs, sa mga struggles, and also sa celebrations ng bawat isa. And also, syempre, respecting din yung pagiging independent ng isa. So, dapat well-balanced yung may leeway dapat to grow yung as a person, as an individual, as a woman, and then ganun din sa akin. While also, syempre, yung trust nandun din. Yun. Pero in one word yun, yung growing together. Ang isang mundong puno ng pag-ibig, isang mundong Along the way, na naging boyfriend, girlfriend, fiancé, then, ikakasal na. Kung paano ko namin trinit yung isa't isa. Same na same. isang mundong puno ng pag-ibig.